Ang muling pagtatagpo ng mga puso ang ingay ng syudad ay tila isang malayong ugong sa loob ng marangyang opisina ni Miguel de la Vega, ang isihi ng De la Vega Holdings, isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Nakatitig siya sa mga numero sa kanyang monitor, ngunit ang isip niya ay lumilipad. 7 taon. 7 mahahabang taon ng paghahanap ng mga tanong na walang sagot ng isang puwang sa puso niyang hindi mapunan. Biglang tumunog ang kanyang pribadong linya, isang tunog na karaniwang nagbabadya ng importanteng balita. Si Ben, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant at matalik na kaibigan, ang nasa kabilang linya. Miguel, may balita ako. Isang napakahalagang balita, ramdam ni Miguel ang panginginig sa boses ni Ben, isang bagay na bihira. Napaupo ng tuwid si Miguel, ang mga numero sa screen ay tuluyan nang nawala sa kanyang isip. Ano iyon, Ben? Sabihin mo na. Natagpuan namin siya, Miguel. Si Clara. At hindi siya nag-iisa. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Miguel. Si Clara. Ang pangalang iyon na minsang naging musika sa kanyang pandinig, ngayon ay tila isang matalim na hiwa sa kanyang dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? Halos pabulong niyang tanong, takot sa maaaring kasunod. Nasa isang maliit na isla siya sa Visayas, Miguel. Isla Paraiso. Nagtitinda siya ng tuyo at tinapa sa palengke. At may 2 siyang anak. Kambal. At Miguel, huminga ng malalim si Ben, sumusumpa ako, parang pinagbiyak na bunga kayo ng mga bata. Hindi makapagsalita si Miguel. Panaginip ba ito? Isang malupit na biro ng tadhana? Si Clara, ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, ang babaeng bigla na lang naglaho na parang bula, ay natagpuan na. At may mga anak sila? Ang balitang iyon ay sabay na nagdulot ng matinding saya at kirot sa kanyang puso. Nakita ko mismo sila, Migs, patuloy ni Ben, ang boses ay mas kalmado na ngayon. Nagbakasyon kami ni Liza sa islang iyon, nagkataon lang na sa kanya kami napabili. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit ang mga taga roon, Clara ang tawag sa kanya. At ang kambal mga 6 na taong gulang siguro. Mga lalaki. Kamukhang kamukha mo, lalo na ang mga mata. Matapos ang tawag, hindi mapakali si Miguel. Agad niyang tinawagan ang kanyang piloto. Ihanda mo ang helicopter. Lilipad tayo ngayon din ni. Pero sir, ang meeting ninyo sa mga Japanese investors di. Paalala ng kanyang sekretarya. Ikansela mo lahat, mariin niyang utos. Walang mas importante pa rito. Sa Isla Paraiso, ang araw ay sikat na sikat. Ang init ay halos tumatago sa balat, ngunit si Clara ay sanay na. Nakaupo siya sa isang maliit na bangkito sa gilid ng palengke, sa harap ng kanyang munting pwesto ng mga pinatuyong isda, daing, tinapa, at iba pang huli mula sa dagat. Ang amoy ng isda at ang sigawan ng mga tindera't mamimili ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Kasama niya ang kanyang kambal na sina Sol at Mar, ang liwanag ng kanyang buhay. 6 na taong gulang na ang mga ito, makukulit, bibo at palaging nagpapangiti sa kanya. Pawisan man ang mga noo at may kaunting dumi sa pisngi dahil sa paglalaro, hindi maikakaila ang angking kagandahan ng kanilang mga mukha, lalo na ang kanilang maniningning na mga matang kulay kape, minana mula sa kanya. Ngunit ang hugis at tindig ay sa ama nila. Tinda na kayo. Masarap na daing. Bagong tuyo, masiglang sigaw ng kambal, na tila may sariling kumpas ang kanilang pag-aalo. Kahit pagod, masaya si Clara kapag kasama niya ang mga anak. Madalas, iniiwan niya sila kay Aling Cora, ang mabait nilang kapitbahay, kapag siya ay nagtitinda. Ngunit ngayon, nagpumilit ang 2 na sumama. Mama, si Aling Belen, bibili raw po siya mamaya, sabi ni Sol, habang inaayos ang mga nakasabit na isda. Sige, anak. Maging magalang kayo palagi ha, paalala ni Clara, habang pinupunasan ang pawis sa noo. Lumapit ang isang ginang na may dalang bayong ng gulay. Ang gagwapo naman ng mga anak mo, Clara, bati nito, habang namimili. Ang ganda pa ng mga mata. May lahi ba ang tatay nila? Bahagyang humiti si Clara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, opo. Medyo lang po. Kaya naman pala. Parang mga artista. Nagpasalamat si Clara. Bumili ang ginang at nang iabot ni Clara ang sukli, umiling ito. Sa inyo na yan. Ang bibo kasi ng mga anak mo. Regalo ko na sa kanila. Talaga po?
Salamat po, sabay na sabi ni Sol at Mar, ang mga mata ay nagningning. Hindi na bago kay Clara ang ganitong eksena. Marami talaga ang nahuhumaling sa kakulitan at kagandahan ng kanyang kambal. Ngunit hindi niya gustong gamitin ang mga anak para lang makabenta. Para sa kanya, masyado pa silang bata para ma-expose sa hirap ng buhay, kahit pa ito na ang kanilang realidad. Maya-maya, si Mang Nestor naman, ang asawa ni Aling Belen at suki na nila ang bumili. Ang sisipag talaga ng mga apo ko sa tuhod, biro. Nito. Paglaki nito, tiyak maraming magkakagusto. Manang-mana sa nanay. Alam ni Clara ang unspoken part, manang-mana sa ama. Iniwan din nito ang sukli. Mama, inom po muna kayo ng tubig, alok ni Mar, inaabutan siya ng boteng plastic. Salamat, anak. Uminom si Clara. Kayo rin, uminom kayo. Baka ma-dehydrate kayo sa init. Sabay na tumango ang kambal at naghati sa natirang tubig. Ang pagiging malapit nila sa isa't isa ang isa sa mga ipinagpapasalamat ni Clara. Hindi sila kailanman nag-aaway ng matagalan at palaging nagtutulungan. Habang nagpupunas ng pawis ang kambal, hindi mapigilan ni Clara ang mapangiti. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Hindi man marangya ang kanilang buhay, sapat na ang makita silang masaya at malusog. Mama, pwede po ba kaming makipaglaro kina Berto mamaya? Tanong ni Sol. Gagawa raw po kami ng saranggola kay Kuya Isko. Naman, anak. Basta magpapaalam kayo ng maayos at umuwi bago dumilim, sagot ni Clara. Nang maubos na ang kanilang paninda, mas maaga silang nakauwi. Bitbit ni Clara ang bakanting bayong, habang hawak-hawak ng kambal ang kanyang mga kamay. Mama, ang galing natin. Naubos lahat, masayang sabi ni Mark nga. Ang gagaling ninyong mag-alok ng paninda, puri ni Clara. Dumaan sila sa palengke para bumili ng ulam at ilang kailangan sa bahay. Binilhan din niya ng tig-iisang paboritong tinapay ang kambal bilang gantimpala. Pagkatapos, dumaan sila sa tindahan ni Mang Nestor at Aling Belen. Magandang hapon po, Mang Nestor, Aling Belen, bati ni Clara. Uy, Clara, mga apo. Galing kayo sa pagtitinda, sagot ni Aling Belen na laging may ngiti sa labi. Halikayo, may inihanda akong merienda para sa inyo. Naku, salamat po, Aling Belen. Nakakahiya naman po, sabi ni Clara. Ano ka ba, parang hindi ka na namin kapamilya dito. Inabutan ni Clara ng kaunting bayad si Aling Belen para sa mga utang nila. Pasensya na po, ito pa lang ang kaya kong ibayad. Clara, iha, sabi ni Mang Nestor, huwag mong alalahanin yan. Ang mahalaga, nakakaraos kayo. Sabi ko naman sa'yo, yung ipon mo, unahin mo para sa pag-aaral ng kambal. Si Mang Nestor at Aling Belen ang naging parang pangalawang magulang ni Clara sa islang iyon. Sila ang palaging tumutulong sa kanya, lalo na noong mga panahong bagong salta pa lang siya at walang-wala. Salamat po talaga sa inyo. Hindi ko po alam kung anong gagawin namin kung wala kayo, taos pusong sabi ni Clara. Walang anuman, iha. Ang mahalaga, maging matatag ka para sa mga anak mo. Habang naglalakad pa uwi, tanaw na nila ang kanilang maliit na kubo sa tabing dagat. Ang hampas ng alon ang nagsisilbing musika sa kanilang pandinig. Pagdating sa bahay, pagkatapos pakainin at bihisan ang kambal, nagtungo muna si Clara sa dalampasigan. Umupo siya sa isang malaking bato, hawak ang wedding ring nila ni Miguel na nakasabit sa isang kwintas na suot niya. Hindi niya ito kayang isuot sa daliri, masyadong maraming alaala, masyadong masakit. Napapaisip siya. Kung hindi nangyari ang lahat, ano kaya ang buhay nila ngayon? Masaya kaya sila? Malamang. Pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang itinadhana. Ang mahalaga, kapiling niya sina Sol at Mar kinabukasan, habang naghahanda si Clara ng mga paninda, napansin niyang may dalawang babaeng tsismosa sa kanilang lugar na nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Clara, maglalako ka na naman, tanong ng isa, si Lolit. Opo, Aling Lolit. Sayang po ang benta. Naku, hindi ka na napapagod. Alam mo, dapat hanapin mo na iyang ama ng mga anak mo. Baka nagpapasarap lang yun sa buhay habang ikaw dito, nagbibilad sa araw, sabad naman ng isa pa, si Mercy. Tama si Mercy. Ang gagwapo pa naman ng mga anak mo, halatang mayaman ang ama. Para naman guminhawa ang buhay ninyo, dagdag ni Lolit. Tahimik lang si Clara. Ayaw niyang patulan ang mga ito.
Tigilan niyo na nga si Clara, saway ni Aling Belen na kararating lang. May dahilan yan kung bakit hindi nila kasama ang ama ng kambal. Huwag niyong pakialaman ang buhay nila. Nagpasalamat si Clara kay Aling Belen at umalis na. Ang sakit na nakaraan ay nandito pa rin, sariwa pa rin. Isang hapon, habang naglalaro ng saranggola sina Sol at Mar, kasama ang ibang mga bata sa tabing dagat, narinig ni Clara ang usapan nila. Sol, Mar, kailan namin makikilala ang daddy ninyo? Tanong ng isang kalaro. Napatigil ang kambal. Si Mar ang sumagot, hindi pa po namin alam. Nasa malayo po siya, nagtatrabaho. Sa ibang bansa. Siguro po, sagot ni Sol. Pero sabi ni Mama, malapit na raw po namin siyang makilala. Napangiti si Clara ng mapait. Ang pangakong iyon. Kailan kaya niya iyon matutupad? O matutupad pa kaya? Dumating ang isang malakas na bagyo sa kanilang isla. Ang maliit nilang kubo ay tila igugupo ng malakas na hangin at ulan. Si Mar ay nilalagnat. Mama, si Mar po, mataas pa rin ang lagnat, nag-aalalang sabi ni Sol, habang pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng kapatid. Pinainom ko na siya ng gamot, anak. Ipagdasal na lang natin na bumaba na ang lagnat. Nya, sabi ni Clara, niyakap ang dalawa. Mama, mahinang tawag ni Sol, nasaan po kaya si Papa? Gusto na po namin siyang makita. Kumirot ang puso ni Clara. Malapit na, anak. Malapit na. Ngunit sa isip niya, patawarin niyo ako, mga anak. Hindi ko alam kung darating pa ang panahong iyon. Ang pamilya ni Miguel, ang mga de la Vega, ay galit na galit sa kanya. Sigurado siyang gagawin nila ang lahat para hindi na sila mag-cruise muli ng landas. Kinabukasan, kahit masama pa ang panahon, kailangan ni Clarang lumabas para magtinda. Wala na silang halos makain. Mama, wag na po kayong umalis. Delikado po, pakiusap ni Sol. Kailangan, anak. Huwag kayong lalabas ng bahay, ha? Si Aling Cora muna ang magbabantay sa inyo, bili ni Clara. Hinalikan niya ang kambal sa noo at umalis. Iilan lang ang mga taong nasa labas. Halos walang bumibili. Nang lumakas ang ulan, sumilong siya sa isang tindahan. Iha, ang lakas ng bagyo, naglalako ka pa rin, tanong ng may-ari ng tindahan. Kailangan po, Nay. May mga anak po akong umaasa sa akin. Gabing-gabi na nang makauwi si Clara, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Kakaunti lang ang kanyang naging benta. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kambal. Mama, buti po nakauwi na kayo. Nag-alala po kami, sabi ni Mar, na medyo maayos na ang pakiramdam. Pasensya na, mga anak. May pasalubong ako sa inyo, sabi ni Clara, pinipilit mumiti. Nang mga sumunod na araw, bumuti na ang panahon. Isang umaga, habang nagtitinda sina Clara kasama ang kambal sa may kanto, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat nila. Bumaba ang isang lalaking nakapolo at maong, kasunod ang isang magandang babae na halatang nagdadalang tao. Si Ben at si Liza. Napatingin si Ben kay Clara at pagkatapos ay sa kambal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Clara, mahinang usal niya. Si Clara naman ay nagtaka. Ngayon niya lang nakita ang lalaking ito. Bibili po ba kayo, kuya? Inosenteng tanong ni Sol. Bumalik sa sarili si Ben. Bibili kami. Tumingin siya kay Liza na nakangiti lang. Lahat na ng paninda ninyo, bibilhin na namin. Nagulat si Clara. Po. Sigurado po kayo. Sabi ni Ben, kumuha ng makapal na pera sa wallet. Inabot niya kay Clara ang bayad na higit pa sa halaga ng paninda. Sir, sobra po yata ito. Sa inyo na ang sukli. Mukhang masasarap ang tinda ninyo at paborito yan ng misis ko, sabi ni Ben, ngumiti kay Liza. Alanganin man, tinanggap ni Clara ang bayad. Mga anak mo ba sila? Tanong ni Ben, nakatingin sa kambal. Opo. Ang gagwapo nila. May kamukha silang isang kakilala ko, sabi ni Ben na may kahulugan ang tingin. Nagpasalamat si Clara. Nang makaalis na ang mag-asawa, hindi mapigilan ng kambal ang tuwa. Mama, ang dami nating benta. Sa loob ng sasakyan, hindi mapakali si Ben Liza, sigurado ako. Siya si Clara. At ang kambal, mga anak sila ni Miguel. Paano mo nasabi, mahal? Ang mga mata, ang ngiti. Kuhang-kuha nila si Miguel.
Kailangan malaman to ni Migs agad. Pero nagpasya si Ben na magmanman muna ng ilang araw para makasiguro. Nang makumpirma niya na Clara nga ang pangalan ng babae at ang mga detalye ay tumutugma, sa kanya tinawagan si Miguel. Ang helicopter ni Miguel ay lumapag sa isang pribadong resort malapit sa Isla Paraiso. Mula roon, sumakay siya ng isang mabilis na bangka patungo sa isla. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Pagdating niya sa pantalan, maraming tao ang nagkukumpulan. May isang malaking yate na kadarating lang din, marahil ay sa ibang bisita. Habang naglalakad siya patungo sa palengke, naisip niya ang sasabihin kay Clara. Paano kung hindi na siya nito mahal? Paano kung may iba na itong pamilya? Ngunit ang sabi ni Ben, nag-iisa itong nagpapalaki sa kambal. Sa palengke, narinig niya ang sigaw ng mga bata, tinapa. Bili na po kayo. Sinundan niya ang boses na iyon. At doon, sa isang maliit na pwesto, nakita niya sila. Si Clara, medyo nagbago ang itsura dahil sa hirap, ngunit ang ganda pa rin ang babaeng kumumpleto sa kanya. At ang dalawang batang lalaki sa tabi niya, nag-aalok ng paninda. Napako si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Ang kambal. Parang nakatingin siya sa sarili niya noong bata pa siya. Si Clara naman, nang mapansin ang isang matangkad na lalaking nakatayo di kalayuan at nakatitig sa kanila, ay biglang kinabahan. Pamilyar ang tindig nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, halos mapaupo siya sa gulat. Si Miguel. Ang kanyang Miguel. Miguel, halos walang boses na usa ni Clara. Ang mga tao sa paligid ay tila naglaho. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. Ang tanging naririnig ni Clara ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Lumakad si Miguel palapit. Bawat hakbang niya ay tila isang suntok sa puso ni Clara. Mama, sino po siya? Tanong ni Sol na nakapansin sa tensyon. Nang nasa harap na nila si Miguel, walang nagsalita. Tinitigan ni Miguel ang kambal pagkatapos ay si Clara. May ngiti sa kanyang labi, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Clara, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Sa wakas natagpuan din. Kita. Napaatras si Clara, hila ang kambal. Gusto niyang tumakbo, magtago. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakapako. Hinawakan ni Miguel ang braso ni Clara. Huwag kang matakot. Ako to. Bitiwan mo ako, Miguel, sabi ni Clara, pilit na inaalis ang kamay nito. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap, sabi ni Miguel. Tumingin siya sa kambal, na takot ngunit mausisa. Mga anak ko. Lumuhod siya para mapantayan ang mga bata. Kamukhang-kamukha ko kayo. Mama, siya po ba ang papa namin? Tanong ni Mar, ang mga mata ay nagtatanong. Hindi makasagot si Clara. Ang tanong na iyon ang matagal na niyang kinatatakutan. Hinila niya ang kambal. Halina kayo, umalis na tayo. Clara, sandali lang, sigaw ni Miguel, sumusunod sa kanila. Ang mga tao sa palengke ay nagbigay daan, nagbubulungan, nanonood sa tila eksena sa pelikula. Malayo na sila sa palengke nang huminto ang kambal. Mama, bakit po tayo tumatakbo? Umiiyak na tanong ni Sol. Gusto po namin siyang makausap. Mga anak, hindi pwede, sabi ni Clara, ngunit alam niyang nasasaktan ang mga anak niya. Gusto lang po naming malaman, Mama, sabi ni Mar, kung siya nga po talaga ang papa namin. Bago pa makasagot si Clara, nakahabol na si Miguel. Hinihingal, pawisan. Clara, pakiusap. Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan, Miguel. Meron, Clara. Marami. Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanila? Puno ng sakit ang boses ni Miguel. Hindi na kita mahal, Miguel. Yun ang dahilan, sigaw ni Clara, kahit ang puso niya ay sumisigaw ng kasinungalingan. Nagsawa na ako sayo. Umiling si Miguel. Hindi ako naniniwala. Kilala kita, Clara. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang kambal ay umiiyak na. Mama, wag niyo po siyang paalisin, pakiusap ni Sol. Sabi niyo po, kapag bumalik siya, hindi na siya aalis. Napahagulhol si Clara. Wala na siyang magawa. Tumango siya ng dahan-dahan. Agad na niyakap ng kambal si Miguel. Papa, ikaw po talaga ang papa namin. Niyakap ni Miguel ang mga anak,
ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mga anak, ako nga. Napakasaya ko nakilala ko na kayo. Mula noon, malaki ang ipinagbago ng buhay ni na Clara at ng kambal. Araw-araw silang dinadalaw ni Miguel. Dinadala niya sila sa iba't ibang lugar sa isla, binibilhan ng mga laruan, at higit sa lahat, ibinibigay ang pagmamahal ng isang ama na matagal nilang hinanap. Papa, ang ganda po ng yacht nyo, sabi ni Mar isang araw nang isama sila ni Miguel doon. Gusto niyo bang doon na tayo tumira? Sa bahay ko sa Maynila? Mas komportable kayo roon, alok ni Miguel. Lumiwanag ang mukha ng kambal. Talaga po, Papa? Sama po kami. Tumingin sila kay Clara. Mama, pwede po ba? Umiling si Clara. Hindi pwede, mga anak. Ang takot sa pamilya ni Miguel ay nandito pa rin. Isang araw, nag-usap sina Miguel at Clara. Clara, hayaan mo akong bumawi sa inyo. Kahit weekend lang, isama ko sila sa villa ko dito sa malapit na resort. Para naman maranasan nila ang ibang buhay. Pumayag si Clara para sa mga anak niya. Mama, bakit po kami lang? Hindi po ba kayo sasama? Malungkot na tanong ni Sol. May trabaho si Mama, anak. Kung ganun po, hindi na lang po kami sasama, sabi ni Mart, mas gusto po namin kasama kayo. Napabuntong hininga si Clara. Sige na nga. Sasama na ako. Abot langit ang tuwa ng kambal. Sa villa, masayang-masaya sina Sol at Mar naglalaro sila sa pool, tinuturuan ni Miguel magbike, at gabi-gabi, binabasahan sila ng kwento. Si Clara naman, kahit naiilang pa rin, ay masaya na makita ang kaligayahan ng mga anak. Ang villa na iyon ang dati nilang tahanan, ang bahay na puno ng kanilang mga pangarap. Isang hapon, habang naglalaro sila ng board game, may dumating na mamahaling kotse. Bumaba ang isang elegante at magandang babae, si Isabelle, kasama ang isang batang babae na mga 6 na taong gulang, si Sofia. Papa, sigaw ni Sofia, tumakbo kay Miguel at yumakap. Natigilan ang lahat. Si Clara ay napatayo. Ang kambal ay napatingin kay Miguel. Papa, kapatid po ba namin siya? Tanong ni Sol. Bago makasagot si Miguel, si Isabel ang nagsalita, Yes, he's her papa. Napatingin si Clara sa kamay ni Isabel, may suot itong singsing. Pagkatapos, sa kamay ni Miguel, may suot din itong kaparehong singsing. Singsing pangkasal. This is Isabel, nautal na sabi ni Miguel. Ethloy wife. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon. Gumuho ang mundo ni Clara. May asawa ka na pala, Papa, umiiyak na tanong ni Mar, bakit hindi niyo po sinabi? Hindi makatingin si Miguel sa mga anak. Si Isabel naman ay nakatayo lang, may awa sa mga mata para sa kambal. Hinawakan ni Clara ang kamay ng kambal. Tara na. Uwi na tayo, mga anak. Pilit niyang pinatatag ang boses. Clara, wait. Let's talk, pigil ni Miguel. Wala na tayong dapat pag-usapan, Miguel. Dire-diretso silang lumakad palabas. Pagdating sa Isla Paraiso, tahimik ang kambal. Nakatingin lang sa labas ng bintana habang bumabagsak ang ulan. Naaawa si Clara. Sa kanila. Kinagabihan, may kumatok. Si Miguel, kasama si Isabel. Anong ginagawa ni Rito? Malamig na tanong ni Clara. Umalis na kayo. Hindi pa handa ang mga anak ko na makita kayo. Clara, pakinggan mo muna ako. I need to explain, sabi ni Miguel. Anong ipapaliwanag mo, Miguel? Na may pamilya ka na? Napanakip butas lang kami? It was a forced marriage, Clara, sabi ni Miguel. Hindi ko siya mahal. Pinilit lang ako ng mga magulang ko noong akala ko'y iniwan mo na ako ng tuluyan. At si Sofia, hindi ko siya tunay na anak. Buntis na si Isabel nang ipakasal kami. Natahimik si Clara. Pwede ba kitang makausap, Clara? Mahinang sabi ni Isabel. Pumayag si Clara. Si Miguel ay lumayo para bigyan sila ng privacy. Clara, panimula ni Isabel, alam kong mahal na mahal ka ni Miguel. Kahit kasal kami, ikaw ang laman ng puso niya. Ang kasal namin ay para lang protektahan ang pangalan ko at ni Sofia. Ang ama ni Sofia, si Anton, ay hindi pa handa noon. Pero ngayon, handa na siyang panagutan kami. Nangako ako kay Miguel, kapag nahanap ka niya, ako mismo ang magfa-file ng divorce.
hindi ako hahadlang sa inyo. Nakinig lang si Clara. May sinseridad sa boses ni Isabel. Nang makausap muli ni Clara si Miguel, tinanong siya nito. Clara, bakit ka umalis noon? Sabihin mo sa akin ang totoo. Huminga ng malalim si Clara. Ang mga magulang mo, Miguel. Sila ang dahilan. Ikinuwento ni Clara ang lahat, ang paninisi sa kanya ng mga De La Vega sa aksidente ni Miguel, ang mga banta na itatakwil si Miguel at masisira ang buhay nito kung hindi siya lalayo. Mahal na mahal kita, Miguel. Mas pinili kong mabuhay ka ng maayos kahit wala ako. Niyakap ni Miguel si Clara. Patawarin mo ako, Clara. Hindi ko alam. Kung alam ko lang Sila rin ang nagsabi sa akin, sabi ni Miguel, na iniwan mo ako para sa ibang lalaki. Nagpakita sila ng mga peking litrato, peking text messages. Halos maniwala ako. Pero hindi sumuko ang puso ko. Alam kong mahal mo ako. Sa mga revelasyong iyon, unti-unting gumaan ang bigat sa dibdib ni Clara. Lumuhod si Miguel sa harap niya. Clara, please. Let's be a family again. Ako, ikaw at ang kambal. I'll fix everything. Ipaglalaban kita, ipaglalaban ko tayo. Umiiyak na tumango si Clara. Tinupad ni Miguel ang kanyang pangako. Hinarap niya ang kanyang mga magulang, sina Don Rafael at Doña Consuelo. Itatakwil mo kami para sa babaeng yan, galit na sigaw ni Don Rafael. Opo. Kung kinakailangan. Pagod na ako sa mga kasinungalingan ninyo. Ninakaw ninyo ang maraming taon sa buhay ko, sa buhay ng mga anak ko, matigas na sabi ni Miguel. Mawawala sa iyo ang lahat, Miguel. Ang kumpanya, ang mana mo, banta ni Doña Consuelo. Wala akong pakialam. Handa akong magsimula sa wala, basta kasama ko ang mag-iina ko. Tinalikuran sila ni Miguel. Mabilis na naayos ang divorce nila ni Isabel. Si Isabel at Anton ay nagsama na rin kasama si Sofia. Isang taon ang lumipas, nagpakasal muli sina Miguel at Clara sa isang simpleng seremonya sa tabing dagat ng Isla Paraiso, kasama ang lahat ng mga taong naging bahagi ng kanilang buhay doon. Dumating din sina Don Rafael at Doña Consuelo, kahit sandali lang at hindi sila binati, sapat na iyon para kay Miguel. Alam niyang sa puso ng mga ito may pagtanggap na rin. Ang pinakamasaya sa lahat ay sina Sol at Mard Mama. Papa! Kasal na po kayo ulit. Yehe, sigaw ng kambal, yumakap sa kanila. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal din namin kayo, mga anak, sabay na sabi ni na Miguel at Clara, habang ginagawaran ng halik ang noo ng kanilang kambal. Ang araw na iyon ang simula ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. Puno ng pag-asa, pagmamahal, at pangako na hinding-hindi na sila muling magkakahiwalay pa. Ang mga pagsubok ng nakaraan ay nagpatatag sa kanilang pagsasama, at ang muling pagtatagpo ng kanilang mga puso ay isang testamento sa walang hanggang lakas ng tunay na pag-ibig. Ang alat ng hangin mula sa dagat ng Isla Paraiso ay tila mas matamis ngayon para kina Miguel at Clara. Isang linggo na ang nakalipas mula nang muli silang ikasal sa isang simpleng seremonya sa dalampasigan na sinaksihan ng kanilang kambal na sina Sol at Mar at ng mga taong naging pamilya na nila sa islang iyon. Ang villa na dati tahanan ng masasakit na alaala ay ngayon napupuno na ng halakhak at bagong pag-asa. Si Miguel, bagamat piniling talikuran ang yaman ng De La Vega, ay hindi nawalan ng sigla. Sa tulong ng ilang ipon at ng kanyang angking talino sa negosyo, nagsimula siyang magplano ng isang maliit na resort sa isang bahagi ng isla na hindi pa gaanong nadidiskubre. Isang proyektong hindi kasing laki ng mga korporasyong hinawakan niya noon, ngunit mas may puso at mas malapit sa pamilya. Si Clara naman ay abala sa pag-aasikaso sa kambal at sa pagsuporta kay Miguel. Ang dating tindera ng tinapa ay ngayon ay kasama na sa pagdedesisyon para sa kanilang kinabukasan. Madalas, habang nagkakape sila sa umaga sa veranda, pinag-uusapan nila ang mga plano para sa resort, ang mga pangarap nila para kina Sol at Mar. Mahal, sigurado ka ba dito sa resort? Tanong ni Clara isang umaga, habang pinagmamasdan si Miguel na abala sa pagguhit ng mga plano. Hindi ba ito masyadong malaking sugal para sa atin ngayon? Ngumiti si Miguel at hinawakan ang kamay ni Clara. Kasama kita, mahal. At ang kambal. Yun ang pinakamahalagang puhunan ko. Kayang-kaya natin to. At saka,
gusto kong ipakita sa mga anak natin na hindi nasusukat sa yaman ang tagumpay, kundi sa sipag, tiyaga, at pagmamahal sa ginagawa. May kung anong kumislap sa mga mata ni Clara. Ito ang Miguel na minahal niya, matapang, determinado, at puno ng pangarap hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanilang lahat. Isang hapon, habang naglalaro sina Sol at Mar sa dalampasigan, tinawagan ni Ben si Miguel. Migs, kamusta na kayo dyan? Bati ni Ben, ayos naman kami, Ben masaya. Ikaw, kamusta na si Liza at ang baby nyo? Okay naman kami. Si Don Rafael na ospital kahapon. Atake sa puso pero mild lang daw. Stable na siya ngayon. Natigilan si Miguel. Si Don Rafael, ang kanyang ama. Kahit pa masakit ang mga ginawa nito sa kanila, ama pa rin niya ito. Nasaan siya ngayon? Nasa Defiluxe pa rin. Si Doña Consuelo hindi mapakali. Pagkababa ng telepono, nilapitan ni Miguel si Clara na nagbabantay sa kambal. Ikinuwento niya ang nangyari. Pupuntahan mo ba siya? Tanong ni Clara, may bahid ng pag-aalala sa boses. Huminga ng malalim si Miguel. Hindi ko alam, Clara. Pagkatapos ng lahat pero ama ko pa rin siya. Naiintindihan kita, Miguel. Kung ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Kinagabihan, hindi mapakali si Miguel. Nagpaikot-ikot siya sa kanilang silid. Si Clara naman ay tahimik lang na nagmamasid, alam na nahihirapan ang asawa. Naaalala mo ba noong bata pa ako, Clara, biglang sabi ni Miguel. Kapag may sakit ako, si Papa, kahit gaano ka busy, hindi siya umaalis sa tabi ko hanggat hindi ako bumubuti. Tumango si Clara. Alam ko. Kahit gaano katigas ang puso niya, alam kong mahal niya ako. At mahal ko rin siya. Lumapit si Clara at niyakap si Miguel mula sa likod. Kung gusto mong puntahan siya, puntahan mo. Huwag mong hayaang pagsisihan mo sa huli na hindi mo ginawa ang dapat. Humarap si Miguel at niyakap si Clara ng mahigpit. Salamat, mahal. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Kinabukasan, nagpaalam si Miguel na pupunta siya ng Maynila. Sasama kami, Papa, agad na sabi ni Sol at Mar nagkatinginan sina Miguel at Clara. Mga anak, sabi ni Miguel, si lolo ninyo kasi ang pupuntahan ni Papa. May sakit siya. Lolo. May lolo po kami, sabay na tanong ng kambal, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang tungkol sa kanilang lolo. Alam nila ang tungkol kina Mang Nestor at Aling Belen na itinuturing nilang lolo't lola sa isla. Ngunit iba ito. Napabuntong hininga si Clara. Opo, mga anak. At mailola rin kayo. Ang mga magulang ng papa ninyo. Bakit po hindi namin sila kasama? Tanong ni Sol. Mahirap ipaliwanag. Ngumiti si Miguel. Mahabang kwento, mga anak. Pero darating din ang panahon, makikilala ninyo sila. Sa ngayon, kailangan muna ni Papa na puntahan si Lolo. Nalungkot ang kambal, ngunit tumango rin. Pagaling po si Lolo, Papa. Pagdating ni Miguel sa ospital, nadatnan niya si Doña Consuelo na nakaupo sa labas ng kwarto ni Don Rafael. Ang mukha'y bakas ang pagod at pag-aalala. Nang makita siya, bahagyang nagulat ang kanyang ina, ngunit agad ding napalitan ng karaniwang malamig na ekspresyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, hindi nakatingin sa kanya. Si Papa, makamusta na siya? Bakit, nag-aalala ka pa ba? Akala ko ba tinalikuran mo na kami? Nasaktan si Miguel sa sinabi ng ina, ngunit pinigil niya ang sarili. Ma, ama ko pa rin siya. At kayo, ina ko pa rin kayo. Walang imik si Doña Consuelo. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Stable na po si Ginny de la Vega. Kailangan lang niya ng pahinga at iwasan ang stress. Pumasok si Miguel sa kwarto. Nakita niya si Don Rafael na nakahiga, maraming nakakabit na aparato sa katawan. Pumayat ito. Sa kabila ng lahat, nakaramdam siya ng awa. Lumapit siya sa kama. Pa, mahinang sabi niya. Dahan-dahang iminulat ni Don Rafael ang kanyang mga mata. Nang makita si Miguel, kumunot ang noo nito. Bakit ka nandito? Hirap nitong sabi. Nabalitaan ko po ang nangyari. Katahimikan. Umuwi ka na, sabi ni Don Rafael, ipinikit muli ang mga mata. Wala kang mapapala rito. Tumayo si Miguel. Bago siya lumabas, muli siyang nagsalita.
Magpagaling po kayo. Paglabas niya, nandoon pa rin si Doña Consuelo. Umalis ka na, Miguel. Baka lalo lang siyang ma-stress kapag nakikita ka. Hindi na sumagot si Miguel. Umalis siya, dala ang bigat sa dibdib. Ang pag-asa niyang kahit kaunting paglalambot ng puso mula sa kanyang mga magulang ay tila naglaho. Pag-uwi niya sa Isla Paraiso, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni na Clara at ng kambal. Papa, kamusta po si Lolo? Tanong ni Mar. Ngumiti si Miguel, isang pilit na ngiti. Okay na siya, anak. Magpapagaling na siya. Ayaw niyang idamay pa ang mga anak sa lungkot na nararamdaman niya. Nang gabing iyon, habang natutulog na ang kambal, nag-usap sila ni Clara. Mukhang wala pa ring pagbabago, mahal, malungkot na sabi ni Miguel. Parang lalo pa silang nagalit sa akin. Niyakap ni Clara ang asawa. Bigyan natin sila ng panahon, Miguel. Hindi madaling matanggap ang lahat, lalo na para sa kanila. Ang mahalaga, nandito tayo para sa isa't isa. At sa kambal. Sana nga, Clara. Sana dumating ang araw na matanggap din nila kayo. Kayo ang pamilya ko. Isang araw, habang namamasyal sina Clara at ang kambal sa bayan ng isla, napadaan sila sa isang maliit na book fair. Mahilig magbasa sina Sol at Mar habang namimili sila ng libro, isang pamilyar na boses ang narinig ni Clara. Consuelo, dahan-dahan lang. Baka mapagod ka. Napalingon si Clara. Hindi kalayuan, nakita niya si Doña Consuelo, kasama ang isang babaeng nakauniporme ng nurse. Nagpapahangin marahil. Nagtama ang kanilang mga mata. Agad na umiwas ng tingin si Doña Consuelo, ngunit nahagip ng kanyang mata ang kambal na masayang pumipili ng libro. Nakita ni Clara ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Doña Consuelo, isang kislap ng kuryosidad. O marahil ay guni-guni niya lang. Mama, ito po, maganda, sigaw ni Sol, hawak ang isang libro tungkol sa mga bituin. Napangiti si Clara. Sige, anak, bilhin natin yan. Bago sila umalis, muling sumulyap si Clara sa direksyon ni Doña Consuelo. Nakatingin pa rin ito sa kambal, ngunit nang mapansin siyang nakatingin, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. May kung anong kumirot sa puso ni Clara. Ina pa rin ito ni Miguel. Lola pa rin ito ng kanyang mga anak. Ang balita tungkol sa pagkakaospital ni Don Rafael ay mabilis na kumalat sa kanilang mga kaibigan sa Maynila. Marami ang nagulat sa ginawang pagtalikod ni Miguel sa yaman ng pamilya, ngunit marami rin ang humanga sa kanyang paninindigan para kay Clara at sa kambal. Si Ben ang nagsilbing tulay ni Miguel sa mga kaganapan sa syudad, maingat na ibinabahagi lamang ang mga impormasyong hindi makakadagdag sa stress ng mag-asawa. Isang umaga, habang tinutulungan ni Sol at Mar si Miguel sa pagdidilig ng mga bagong tanim na halaman para sa mini-resort, dumating si Mang Isko, ang pinakamatandang mangingisda sa Isla Paraiso at itinuturing na haligi ng kanilang komunidad. May dala itong isang bayong na puno ng sariwang isda. Miguel, Clara, mga apo, bati nito. Para sa inyo ito, bagong huli. Naku, Mang Isko, nag-abala pa po kayo, sabi ni Clara, habang tinatanggap ang bayong. Maupo po muna kayo. Hindi na, iha. Dumaan lang ako. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong biyenan. Ang buhay parang dagat, Miguel. Minsan kalmado, minsan maalon. Pero ang pamilya, parang lambat yan. Dapat matibay ang pagkakabigkis para hindi masira ng anumang unos. Makahulugang umiti si Mang Isko bago nagpaalam. Ang mga salita ni Mang Isko ay tumimo sa isip ni Miguel. Lambat. Pagkakabigkis. Nang mga sumunod na araw, naging abala si Miguel sa mga paunang gawain para sa resort. Nag-arkila siya ng ilang mga taga-isla para tumulong sa konstruksyon. Gusto niyang ang proyekto ay makatulong din sa komunidad na yumakap sa kanila. Si Clara naman, bukod sa pag-aasikaso sa pamilya, ay nagsimulang mag-isip ng mga putaheng maaaring ihain sa restaurant ng resort, gamit ang mga sariwang sangkap mula sa isla. Isang hapon, natanggap ni Miguel ang isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Miguel? Anak? Boses ng isang babae. Medyo garalgal. Ma, gulat na tanong ni Miguel. Si mama po ba ito? Anak. Ako nga. May katahimikan. Ang papa mo hinahanap ka.
Napaupo si Miguel. Po? Bakit po? Ayos lang po ba siya? Masama na naman ang pakiramdam niya kaninang umaga. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Kung pwede sana, Miguel, dalawin mo siya. Ramdam ni Miguel ang panginginig sa boses ng ina, isang bagay na hindi niya kailanman narinig dito. May halong pag-aalala at pagsusumamo. Sige po, mapupunta po ako bukas. Pagkababa ng telepono, niyakap siya ni Clara. Naririnig ko, mahal. Puntahan mo na sila. Tumango si Miguel. Pero sa pagkakataong ito, Clara, gusto kong isama kayo. Nagulat si Clara. Kami. Pero, Miguel, di. Panahon na, Clara. Panahon na para makilala nila ang mga apo nila. Panahon na para makita nila kung gaano kasaya ang pamilyang binuo natin. Kinabukasan, lula ng isang pampasaherong bangka, tinahak ng mag-anak ang daan patungong Maynila. Ang kambal ay sabik na sabik kahit may kaunting kaba. Ito ang unang pagkakataon na makikita nila ang kanilang lolo at lola de la Vega. Papa, mabait po ba sila lolo at lola? Tanong ni Mar habang nasa biyahe. Hinaplos ni Miguel ang buhok ng anak. Ang lolo ninyo, medyo strikto. Ang lola ninyo naman may pagkakataong mahirap basahin. Pero alam ko, sa puso nila, mabait sila. Lalo na kapag nakilala na nila. Kayo. Pagdating nila sa mansyon ng mga de la Vega, sinalubong sila ng mga kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Baka sa mukha ng mga ito ang pagkagulat, ngunit mayroon ding kislap ng saya nang makita si Miguel, at lalo na ang kambal. Si Doña Consuelo ang sumalubong sa kanila sa sala. Nakatayo ito, ang mga kamay ay magkasalikop sa harap, ang mukha ay seryoso. Nang mapadako ang tingin niya kina Sol at Mar, na kapwa nakakapit sa kamay ni Clara, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon, ngunit agad ding bumalik sa pagiging formal. Miguel, bati nito. Pagkatapos ay tumingin kay Clara, isang tipid na tango lang ang ibinigay. Ma, sina Clara po. At ang mga anak namin, sina Sol at Mard. Lumapit sina Sol at Mar, bahagyang nahihiya. Good afternoon po, Lola, sabay nilang bati, gaya ng itinuro sa kanila ni Clara. Hindi agad nakasagot si Doña Consuelo. Tinitigan niya ang kambal mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ni Sol, ang hugis ng panga ni Mar mga de la Vega. Pasok kayo, sabi niya sa wakas, ang boses ay walang emosyon. Nasa silid niya ang papa mo. Iniwan ni Doña Consuelo ang kambal kasama si Clara sa sala, habang sinamahan niya si Miguel paakyat sa silid ni Don Rafael. Mama, mabait po ba talaga si Lola? Pabulong na tanong ni Sol kay Clara. Ngumiti si Clara. Kailangan lang natin siyang mas makilala, anak. Sa silid, nakaupo si Don Rafael sa isang silyon malapit sa bintana, nakatanaw sa malayo. Mas mukha itong nanghina kaysa noong huling makita ni Miguel. Pa, tawag ni Miguel. Lumingon si Don Rafael. Nang makita si Miguel, walang emosyon ang kanyang mukha. Dumating ka pala. Pinapunta po ako ni Mama. Sabi niya, hinahanap niyo raw po ako. Tumango si Don Rafael. Maupo ka. Umupo si Miguel. Naghintay. Ang negosyo, panimula ni Don Rafael, ang mga kumpanya kailangan ng mamamahala. Matanda na ako, Miguel. At ikaw lang ang di. Naputol ang kanyang sasabihin. Pa, masaya na po ako sa buhay ko ngayon. May pamilya na ako. Nagsisimula na kami ng sarili naming pagkakakitaan. Pagtitinda ng isda. Isang maliit na resort sa probinsya, may panunuya sa boses ni Don Rafael. Iyan ba ang ipagpapalit mo sa imperyong itinayo ko? Hindi po tungkol sa pera to, pa. Tungkol to sa kaligayahan. Sa pamilya. Pamilya, tumaas ang boses ni Don Rafael. Ang babaeng yan ba at ang mga anak niya ang itinuturing mong pamilya? Sila ba ang papalit sa amin? Sakto namang pumasok si Doña Consuelo. Rafael, naririnig ka ng mga bata sa baba. Natigilan si Don Rafael. Bumukas ang pinto at sumilip si Sol, na sinundan ni Mark. Lolo, tanong ni Sol, ang mga mata ay malaki at mausisa. Kayo po ba si Lolo Rafael? Hindi nakapagsalita si Don Rafael. Nakatitig lang siya sa dalawang bata na ngayon ay nasa harap na niya, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang mga mukhang iyon parang salamin ng kanyang kabataan.
Si Mar na mas bibo ay lumapit pa. Lolo, sabi po ni Papa, may sakit daw po kayo. Ito po, dala po namin para sa inyo. May inabot siyang isang maliit na seashell na pinulot niya sa Isla Paraiso. Pampagaling daw po yan, sabi ni Mama. Kinuha ni Don Rafael ang kabibe, ang kamay ay bahagyang nanginginig. Tinitigan niya ito, pagkatapos ay ang mga bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Miguel ang isang emosyon sa mata ng kanyang ama na hindi galit o pagkadismaya. Isang bagay na malapit sa pangungulila. Maya-maya, dumating si Clara, dala ang isang tray ng merienda. Pasensya na po, Don Rafael, Doña Consuelo. Ito po, nagdala po ako ng paborito ninyong ensaymada, sabi po ni Miguel. Ang paborito niyang ensaymada. Paano nalaman ni Clara? Ah, si Miguel. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtunog ng kutsara at tinidor habang kumakain ang kambal, na tila walang kamalay-malay sa tensyon sa silid. Ang pagbisita sa mansyon ng mga De La Vega ay nag-iwan ng iba't ibang emosyon sa bawat isa. Si Miguel ay may bahid ng pag-asa, kahit kaunti. Si Clara ay maingat, hindi gustong umasa ng lubos. Ang kambal naman, puno ng mga bagong karanasan at tanong. Papa, bakit po parang malungkot si Lolo? Tanong ni Sol habang pauwi na sila sa hotel kung saan sila pansamantalang tumutuloy. Marami lang sigurong iniisip si Lolo, anak, sagot ni Miguel. At matagal na rin kasi kaming hindi nagkikita ng ganito. Pero, Papa, sabad ni Mar, nakita ko po, ngumiti si Lolo noong binigay ko yung seashell. Napangiti si Miguel. Talaga, anak? Mabuti naman kung ganun. Sa mansyon, pagkaalis ni na Miguel, naiwang mag-isa si Don Rafael sa kanyang silid, hawak pa rin ang maliit na kabibe. Dumating si Doña Consuelo. Rafael, kumain ka na muna. Hindi sumagot si Don Rafael. Tumingin lang ito sa asawa. Ang mga bata kamukha ko sila noong bata pa ako, hindi ba, Consuelo? Tumango si Doña Consuelo. Rafael. Lalo na si Sol. Ang mga mata niya, parang kay Miguel noong maliit pa. Ang isa naman, si Mar, ang bibo. Mana sa ina, sabi ni Don Rafael, may bahid ng kung anong emosyon sa boses. Clara ang pangalan niya, Rafael. Katahimikan. Consuelo, sabi ni Don Rafael, tama ba ang ginawa natin? Ang itaboy sila. Hindi nakasagot si Doña Consuelo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mali. Ngunit ang pride, ang takot na aminin ang pagkakamali, ay napakalakas. Kinabukasan, nagpasya si Miguel na dalhin ang kambal sa isang malaking parke sa Maynila. Gusto niyang maranasan ng mga anak ang mga bagay na hindi nila nararanasan sa isla. Habang masayang naglalaro sina Sol at Mar sa palaruan, lumapit si Clara kay Miguel. Mahal, iniisip ko, sabi ni Clara, baka dapat bigyan natin ng espasyo ang mga magulang mo. Baka lalo lang silang naiipit kapag nandito tayo. Pero, Clara, gusto kong makilala nila ang mga apo nila. At gusto kong makilala ng mga anak natin ang mga lolo't lola nila. Alam ko, Miguel. Pero hindi natin sila mapipilit. Hayaan natin silang kusang lumapit kung nanaisin nila. Sakto namang tumawag si Ben, Migs, may good news ako. Yung isang investor na dati mong kausap para sa isang ecotourism project, narinig na nagsisimula ka ng resort sa Isla Paraiso. Interesado siyang makipag-partner sa'yo. Nagulat si Miguel. Isang malaking oportunidad ito. Salamat, Ben, pag-aaralan ko yan. Habang nasa Maynila sila, dinalog din nila si Ben at Liza, at ang kanilang bagong silang nasanggol. Natuwa sina Sol at Mar sa baby. Papa, Mama, pwede po ba tayong magkaroon ng baby sister? Tanong ni Mar, nagkatinginan sina Miguel at Clara at natawa. Pag-uusapan natin yan, anak, sabi ni Miguel. Isang hapon, habang nasa hotel sila, may nagpadala ng isang malaking basket ng prutas at mga laruan para sa kambal. Walang card. Kanino po galing to, Papa? Tanong ni Sol. Nagkibit balikat si Miguel. Hindi ko alam, anak. Ngunit may hinala siya. Kinagabihan, tumawag si Doña Consuelo kay Miguel. Miguel, ang papa mo gusto niyang makita ulit ang mga bata. Nagulat si Miguel. Oh, sigurado po kayo, ma? Bukas ng hapon kung maaari. Dito sa bahay.
Ang boses ni Doña Consuelo ay mas malumanay na ngayon. Sige po, madarating po kami. Kinabukasan, muling tumapak ang mag-anak sa mansyon ng mga De La Vega. Sa pagkakataong ito, si Doña Consuelo mismo ang sumalubong sa kanila sa pinto, at may maliit na ngiti na sa kanyang labi. Tuloy kayo. Naghihintay na ang lolo ninyo sa garden. Sa hardin, nakaupo si Don Rafael sa isang silyang yantok, ay hawak na dyaryo, ngunit hindi naman nagbabasa. Nang makita ang kambal, ibinaba niya ang dyaryo. Lolo, sabay na sigaw ni Sol at Mar at tumakbo palapit. Hindi na sila gaanong nahihiya ngayon. Umupo si Sol sa paanan ni Don Rafael, habang si Mar naman ay umakyat sa kandungan nito, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Don Rafael. Lolo, tingnan niyo po, may bago akong laruan, pinakita ni Mar ang isang maliit na robot. Hindi alam ni Don Rafael ang gagawin. Tumingin siya kay Miguel na nakangiti lang. Tumingin siya kay Clara, na may pag-aalala ngunit may pag-asa sa mga mata. Hinawakan ni Don Rafael ang robot. Maganda yan, apo, sabi niya, ang boses ay medyo nanginginig. Si Sol naman ay kinuha ang isang libro. Lolo, pwede niyo po ba akong basahan? Napatingin si Don Rafael kay Miguel. Ngumiti si Miguel at tumango. Kinuha ni Don Rafael ang libro. Sige, apo. Anong kwento ito? Habang nagbabasa si Don Rafael, si Doña Consuelo naman ay lumapit kay Clara. Clara, iha, sabi niya, salamat sa pagpunta ninyo ulit. Walang anuman po, Doña Consuela. Ang totoo, ako ang nagpadala ng basket ng prutas at laruan kahapon. Napangiti si Clara. Alam ko po. Ang mga bata ang bibo nila. At kamukhang-kamukha sila ni Miguel noong bata pa. Opo. Lalo na po si Sol. Si Mar naman parang ikaw. Palangiti. Katahimikan. Clara, sabi ni Doña Consuelo, patawarin mo sana kami sa lahat ng nagawa namin sa'yo. Sa inyo ni Miguel. Mailuha na sa mga mata nito. Nagkamali kami. Nabulag kami sa pride, sa takot na masira ang pangalan ng pamilya. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Doña Consuelo. Naiintindihan ko po. Ang mahalaga po, ang ngayon. Niyakap ni Doña Consuelo si Clara. Isang yakap na matagal nang dapat ibinigay. Mula sa di kalayuan, nakangiting pinagmamasdan ni Miguel ang kanyang ina at asawa. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay tumatawa na kasama ang kambal. Ang himig ng mga apo niya ang tila pumapawi sa lahat ng sakit at galit sa kanyang puso. Ito na marahil ang simula ng tunay na paghilom. Ang mga sumunod na araw ng kanilang pananatili sa Maynila ay napuno ng mga bagong karanasan para sa pamilya. Mas naging madalas ang pagbisita nila sa mansyon ng mga De La Vega, at sa bawat pagbisita, unti-unting nababawasan ang pader sa pagitan nila. Si Don Rafael, bagamat hindi pa rin lubusang nagpapakita ng labis na emosyon, ay halatang nasisiyahan sa piling ng kanyang mga apo. Madalas niya itong ikinukwento tungkol sa kanyang kabataan, o simpleng pinakikinggan ang walang katapusang mga tanong at kwento ni Sol at Mar. Si Doña Consuelo naman ay mas naging bukas na kay Clara. Nagkakaroon sila ng mga pagkakataong mag-usap habang ang mga lalaki ay nasa hardin. Ikinuwento ni Doña Consuelo ang tungkol sa pamilya De La Vega, ang mga tradisyon, at maging ang mga pangarap niya noon para kay Miguel, mga pangarap na ngayon ay nakikita niyang nagkakaroon ng ibang katuparan, marahil ay mas makabuluhan pa. Alam mo, Clara, sabi ni Doña Consuelo isang hapon habang nagkakape sila sa terasa, noong una, natakot ako. Natakot ako na baka ang pagpili ni Miguel sa inyo ay ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin. Pero ngayon nakikita ko kung gaano siya kasaya. At ang mga apo ko sila ang nagbibigay ng bagong kulay sa matanda naming mundo. Ngumiti si Clara. Mahal na mahal po namin si Miguel. At gagawin po namin ang lahat para sa ikabubuti ng aming pamilya. Samantala, si Miguel ay sinimulang seryosohin ang alok ng investor na si Hing Itanaka para sa ecotourism project. Nagkaroon sila ng ilang mga online meetings. Si Hing Itanaka ay isang matandang Hapon na may malalim na pagpapahalaga sa kalikasan at kultura, mga bagay na nais ding isulong ni Miguel para sa Isla Paraiso. Ang proyektong ito, DMF de la Vega, sabi ni M. Itanaka sa isang video call, ay hindi lamang tungkol sa kita.
Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo ng ganda ng Pilipinas sa paraang sustainable at may respeto sa komunidad. Sang-ayon po ako, Jimmy Tanaka. At yan din po ang vision ko para sa Isla Paraiso, sagot ni Miguel. Isang gabi, bago sila bumalik sa Isla Paraiso, nagkaroon ng isang maliit na salu-salo sa mansyon. Naroon sina Miguel, Clara, ang kambal, si Don Rafael, at si Doña Consuelo. Wala nang ibang bisita. Isang simpleng hapunan para sa pamilya. Habang kumakain, si Mar ay biglang nagsalita, "Lolo, Lola, sana po pagbalik namin dito, kasama na po namin kayo sa Isla Paraiso. Masaya po doon, maraming isda." Napatingin sina Don Rafael at Doña Consuelo sa isa't isa. "Titingnan natin, apo," sabi ni Don Rafael, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Baka nga kailangan na rin naming magbakasyon." Ang mga salitang iyon, kahit simpleng sagot lang, ay nagdulot ng malaking saya sa puso ni Miguel. Ito na marahil ang pinakamalinaw na senyales ng pagbabago. Pagbalik nila sa Isla Paraiso, mas naging abala ang lahat. Si Miguel, kasama si Clara, ay puspusan na sa pag-aasikaso ng mga permit at plano para sa Paraiso Shores, ang ipinangalan nilang resort. Ang kambal naman ay bumalik na sa kanilang paglalaro at pagtulong sa maliliit na gawain. Isang araw, habang naglilinis si Clara ng mga lumang gamit sa kubo, mga gamit na hindi na nila masyadong kailangan dahil madalas na silang nasa villa na ipinatayo ni Miguel malapit sa construction site ng resort, nakita niya ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay ang mga sulat niya para kay Miguel na hindi niya kailanman na ipadala noong mga panahong nasa Isla Paraiso pa lang siya at nangungulila. Mayroon ding mga guhit ni Sol at Mar noong maliliit pa sila, mga guhit ng isang pamilyang mayroong tatay. Napaluha si Clara. Ang lahat ng sakit at pangulila noon ay tila nagbabalik, ngunit ngayon may kasama ng pasasalamat. Dumating si Miguel at nakita siyang umiiyak. "Mahal, anong problema?" Ipinakita ni Clara ang kahon. "Naalala ko lang ang lahat, Miguel. Ang hirap pero nalagpasan natin." Niyakap ni Miguel si Clara. "Mahal. At ngayon, haharapin natin ang kinabukasan ng magkasama, mas matatag." Kinuha ni Miguel ang isang sulat at binasa ito. Isang sulat na puno ng pagmamahal, pangungulila, at mga pangarap ni Clara para sa kanila. "Itatago natin to, Clara," sabi ni Miguel. "Para palagi nating maaalala kung saan tayo nanggaling at kung gaano kalaki ang biyayang natanggap natin." Hindi nagtagal, dumating ang team ni Amy Tanaka sa Isla Paraiso para sa isang site visit. Namangha sila sa ganda ng lugar at sa mga plano ni Miguel. "This is promising, De La Vega-san," sabi ni Amy Tanaka. "I believe we can create something truly special here." Formal nang nagsara ang kanilang partnership. Ang Paraiso Shores ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang proyektong unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Samantala, sa Maynila, si Don Rafael ay nagsimula ng magpakita ng interes sa mga balita tungkol sa Isla Paraiso. Madalas siyang magtanong kay Doña Consuelo tungkol sa kambal. "Consuelo, tumawag ka ba kina Miguel? Kamusta na raw ang mga apo natin?" "Rafael, kausap ko si Clara kanina. Masaya naman daw sila. Si Sol, nag-aaral ng maggitara. Si Mar, laging kasama ni Miguel sa pag-ikot sa site ng resort." Napapangiti si Don Rafael. Ang dating tigas ng kanyang puso ay unti-unti nang nalulusaw ng init ng pagmamahal ng isang lolo. Isang araw, tumawag si Doña Consuelo kay Miguel. "Anak, ang papa mo gusto niyang magpadala ng ilang mga lumang libro at laruan niya noong bata pa siya para sa kambal. Pwede ko bang ipadala yan dyan?" Napangiti si Miguel. "Opo naman, masiguradong matutuwa sina Sol at Mard." Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit para kay Miguel, ito ay isang malaking senyales ng pagtanggap at pagmamahal. Ang mga binhi ng bagong pag-asa na itinanim nila ay nagsisimula ng sumibol. Ang konstruksyon ng Paraiso Shores ay naging mabilis. Maraming taga-isla ang nabigyan ng trabaho. Si Miguel, gamit ang kanyang karanasan, ay pinamahalaan ito ng maayos. Si Clara naman ang namahala sa disenyo ng mga interior na may Pilipinong tema, gamit ang mga lokal na materyales. Ang kambal, tuwing wala silang pasok, dahil nag-aaral na sila sa isang maliit na paaralan sa isla, ay laging present sa site, nagmamasid, nagtatanong, at minsan ay tumutulong sa kanilang munting paraan. "Papa, kapag malaki na po ako,
gusto ko pong maging engineer tulad nyo, sabi ni Mar isang araw, habang pinagmamasdan ang mga manggagawa. At ako naman po, Papa, sabi ni Sol, gusto ko pong maging chef tulad ni Mama, para masarap po ang pagkain sa resort natin. Natawa sina Miguel at Clara. Ang mga pangarap ng kanilang mga anak ay sumasalamin sa bagong buhay na kanilang itinatayo. Dumating ang araw na malapit nang matapos ang unang phase ng Paraiso Shores. Nagpasya sina Miguel at Clara na magkaroon ng isang maliit na soft opening tea para sa mga taga-isla bilang pasasalamat sa kanilang suporta. At sa hindi inaasahang pagkakataon, isang linggo bago ang soft opening, tumawag si Doña Consuelo. Miguel, anak, darating kami ng papa mo. Ang balitang darating sina Don Rafael at Doña Consuelo para sa soft opening ng Paraiso Shores ay nagdulot ng halo-halong emosyon kina Miguel at Clara. May tuwa, dahil ito'y isang malaking hakbang tungo sa kumpletong paghilom ng kanilang pamilya. Ngunit mayroon ding kaunting kaba, paano sila tatanggapin ng mga taga-isla na nakakaalam sa pinagdaanan ni Clara? Paano makikisalamuha ang kanyang mga magulang sa simpleng pamumuhay sa isla? Handa ka ba dito, mahal? Tanong ni Miguel kay Clara isang gabi, habang nakaupo sila sa dalampasigan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Miguel. Miguel, handa ako. Para sa'yo, para sa mga anak natin at para na rin sa kanila. Lahat tayo ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon. Napangiti si Miguel. Ang tapang at pag-unawa ni Clara ang isa sa mga bagay na labis niyang hinahangaan dito. Naging abala ang lahat sa paghahanda. Ang mga taga-isla, sa panguna ni Mang Isko, Aling Cora, Mang Nestor at Aling Belen ay nagkusa na tumulong. Naglinis, nagdekorasyon gamit ang mga bulaklak at dahon mula sa isla, at naghanda ng mga espesyal na pagkain. Ang diwa ng bayanihan ay buhay na buhay. Dumating ang araw ng pagdating ng mga De La Vega. Isang pribadong yete ang sumundo sa kanila mula sa pinakamalapit na syudad. Pagdaong nila sa munting pantalan ng Isla Paraiso, sinalubong sila ni Miguel, Clara, at ng kambal na sina Sol at Mar, na maihawak na mga kwintas na gawa sa bulaklak ng kalatsotsi. Welcome po sa Isla Paraiso, Lolo. Lola, masiglang bati ng kambal, sabay isinuot ang mga kwintas sa kanilang mga lid. Si Doña Consuelo ay napangiti ng malapad. Si Don Rafael naman, bagamat formal pa rin, ay baka sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Salamat, mga apo, sabi ni Doña Consuelo, hinaplos ang pisngi ni Sol at Mar ang unang impresyon ng mag-asawang De La Vega sa isla ay pagkamangha. Malayo sa ingay at polusyon ng syudad. Ang simoy ng hangin ay sariwa, ang mga tao ay palangiti. Dinala sila ni Miguel sa bagong villa na tinutuluyan ng pamilya, na bahagi na rin ng Paraiso Shores. Simple ngunit elegante, may malalawak na bintanang tanaw ang karagatan. Maganda rito, Miguel, sabi ni Don Rafael, habang nililibot ng tingin ang paligid. Tahimik. Salamat po, pa. Nang hapong iyon, ipinasyal sila ni Miguel sa kabuuan ng resort. Ipinakita niya ang mga kubo na may modernong disenyo, ngunit gawa sa mga lokal na materyales, ang restaurant na tanaw ang dagat, ang infinity pool, at ang mga hardin na pinagtulungang ayusin ng komunidad. Ang lahat ng ito, Miguel, sabi ni Don Rafael, pinaghirapan mo ng walang tulong mula sa amin. May tulong po ako, pa, sagot ni Miguel. Mula kay Clara, sa mga anak ko, at sa buong komunidad ng Isla Paraiso. Sa gabi ng soft opening, dumagsa ang mga taga-isla. May tugtugan ng mga lokal na banda, sayawan, at masaganang pagkain na inihanda ni Clara, kasama ang ilang mga kababaihan sa isla. Sina Don Rafael at Doña Consuelo, sa unay medyo nailang, ay unti-unting nagiging komportable. Kinausap sila ni Mang Isko at iba pang mga nakatatanda sa isla. Ikinuwento nila kung paano unang dumating si Clara sa isla, kung paano ito nagsikap para sa kambal, at kung gaano ito kamahal ng buong komunidad. Ang inyong manugang, Don Rafael, Doña Consuelo, sabi ni Mang Isko, ay isang babaeng may pusong ginto. At ang inyong mga apo, sila ang nagbibigay ng sigla sa aming munting paraiso. Walang naisagot ang mag-asawang De La Vega, kundi mga tango at tipid ng ngiti, ngunit sa kanilang mga mata, makikita ang pagkaantig. Isang bahagi ng programa ay ang pagbibigay ng mensahe mula sa kambal. Kami po sina Sol at Mar, panimula ni Sol, na maihawak na mikropono. Masaya po kami kasi nandito na po si Papa, at kasama na po namin sina Lolo at Lola.
Dati po, pangarap lang po namin na magkaroon ng kumpletong pamilya. Salamat po sa inyong lahat sa pagpunta, dagdag ni Mar, sana po, mag-enjoy kayo sa Paraiso Shores. At sana po, bumalik kayo ulit, lolo at lola. Nagpalakpakan ang lahat. Lumapit ang kambal kina Don Rafael at Doña Consuelo at niyakap sila. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Doña Consuelo ang mapaluha. Maging si Don Rafael ay namumula ang mga mata. Nang magkaroon ng pagkakataon, nilapitan ni Don Rafael si Clara, na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Clara, tawag niya. Po, Don Rafael. Ang mga inihanda mong pagkain. Masasarap. Lalo na yung sinigang. Napangiti si Clara. Salamat po. Paborito po kasi iyan ni Miguel. Alam ko. Katahimikan. Clara, kami humihingi kami ng tawad sa lahat ng nagawa namin sa'yo. Sa pamilya ninyo. Ito ang unang pagkakataon na direktang humingi ng tawad si Don Rafael. Matagal ko na po kayong pinatawad, Don Rafael, sagot ni Clara, may sinseridad sa boses. Ang mahalaga po ang ngayon. Ang pagkakataon nating lahat na maging isang buong pamilya. Tumango si Don Rafael. Tama ka, iha. Tama ka. Kinabukasan, bago umalis ang mag-asawang De La Vega, nagkaroon sila ng isang tahimik na almusal kasama sina Miguel, Clara at ang kambal. Miguel, sabi ni Don Rafael, ang Paraiso Shores may potensyal ito. Kung kakailanganin mo ng anumang tulong o payo, huwag kang mag-atubiling magsabi. Nagulat si Miguel, ngunit napangiti. Salamat po, pa. Malaking bagay po yan para sa akin. At kayo, mga apo, sabi ni Doña Consuelo, magpapakabait kayo, ha? Babalik kami dito. O kaya, kayo naman ang dumalaw sa amin sa Maynila. Opo, Lola. Yehe, sabay na sigaw ng kambal. Ang pag-alis ng mga De La Vega ay nag-iwan ng pakiramdam ng kapanatagan at bagong simula. Ang alon ng pagbabago ay dumating na sa kanilang pamilya, hinuhugasan ang mga sakit ng nakaraan at nagdadala ng mga bagong pag-asa para sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang linggo, opisyal nang nagbukas ang Paraiso Shores. Naging matagumpay ito. Maraming turista, lokal at dayuhan, ang dumayo para maranasan ang ganda ng isla at ang mainit na pagtanggap ng mga tao. Si Miguel, kasama si Clara, ang personal na namamahala dito, katulong ang mga taga-isla na ngayon ay maistabil na trabaho. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni na Miguel at Clara ang paglubog ng araw mula sa restaurant ng resort, kasama ang kambal na masayang naghahabulan sa dalampasigan, napagtanto nila kung gaano kalayo na ang kanilang narating. Mula sa isang masakit na paghihiwalay, mga kasinungalingan at takot, narating nila ang isang lugar ng pagpapatawad, pagtanggap at walang hanggang pagmamahalan. Mahal, sabi ni Miguel, niyakap si Clara, masaya ka ba? Ngumiti si Clara, isinandal ang ulo sa balikat ni Miguel. Sobra, Miguel. Sobra. Ang paraiso ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang estado ng puso, isang pamilyang buo at nagmamahalan, sa gitna ng anumang unos ng buhay.